So, kahapon po, meron pong rally na nangyari sa Cebu. So, ang pinaka, what they call this, ang pinaka, naglalaban po sa rally is corruption, impeachment ni Sara, suppression, whatsoever, di ba? Pero, ang dapat dito, di ba? Nag-rally kayo hindi laban sa gobyerno, dapat mag-rally kayo laban kay Duterte. Kasi po siya po yung gumawa ng suppression. Di ba siya rin po gumagawa ng panggugulo sa Pilipinas? Ano na naman po yung sinabi ni Duterte kagabi? O tungkol na naman sa military. O magising na kayo mga military. Putang ina pa pala Duterte eh. Alam niyo ako ayoko magmura eh. Sa totoo lang ayoko talaga kasi pangit naman talaga pakinggan. Pero una sa lahat, sabi naman ni Digong, kapag mali siya, murahin siya. E di putang ina mo. Oh, ako napanood ko yung mga vlogger ni Digong. Sila Dada, si Oli. Puta, minumura yung presidente. Sila pwede nila murahin yung presidente. Ako hindi ko pwede murahin si Digong. O di ba, di putang ina mo Digong, kailan ka mamamatay? Di ba, by the way, ayoko mamatay ka pala kasi ikukulong ka pa pala sa ICC. Sorry, ayoko pala siya mamatay, di ba? So ngayon mga kababayan kasi, ang pauso nila dito mga ka-streetwise, ito, meron daw pong 40,000 na pumunta kahapon. Oh. Di ba? Oh. Bakit ay nila? May copy nga ako eh. Makinig ka mamaya at pagkatapos ko dito, may copy ako ng Bicam. Tanga ka talaga, no? May copy ako dito. O, 4 yung topic ko, tanga. Basta leaders talaga, mga tanga eh, no? O, sabi dito mga kababayan, no? 40,000 attendees ang pumunta daw po sa Cebu kahapon. Kagabi. Alam niyo kung ano nakakatawa dito? Di ba? Si Sara hindi pumunta. Akala ko ba yung rally na yan para kay Sara? Pero bakit hindi po siya sumuporta? Nakulong na kasi John Abines, wala pa rin pong pakialam si Sara. O ilan po pumunta ditong mga senatorial balls? Ilan lang? Mga 4 lang ata, di ba? Tapos si Digong. Pero bakit naman yung mga kababayan, hindi po 40,000 po yan. Nakakita na po ako ng 40,000 na tao. O hindi po 40,000 yan. Wala naman kayo dyan. O, so ngayon mga kababayan, ito pa. Tingnan nyo to. Ito ba 40,000? Nagsisimula na yun ha. Ito, nagsisimula na po yung rally nito. Ang ginawa kasi nila madilim. Ginawa nilang madilim para kunwari madami. O, ito yung picture. Puta, kung titignan mo naman talaga, puta, ang dami ha. O, dami. Ganun sila. Diba? Pero ngayon, nung inilawan po yan, buti na lang meron nakagawa ng paraan kung paano siya iilawan. Tignan nyo naman. Ito ba 40,000 ba to? Ba 40,000 ba yan? Parang di naman eh. Madami pa yung madami pa yung rally namin ng Magdalo eh. Oh. Di ba? Oh. So, baka 400 lang, di ba? Baka 400 lang, no? So, ngayon mga kababayan, ito ang point dito. So, nagsalita po kahapon si nagsalita po dyan pero di siya 40,000. Yung laki ng bakante, oh. So, dito mga kababayan, no? Nagsalita po dito si Marcoleta. Alam nyo ginawa ni Marcoleta? Di ba? Alam nyo ginawa ni Marcoleta dito? Di ba? Siniraan na naman po yung House. Siniraan na naman po yung Kongreso ng 19th Congress. Una, social distancing. No? Una sa lahat mga kababayan, ako baka sinasabi ninyo, Takero, tuta ka naman ng congressman. Ako mga kababayan, ako naniniwala naman ako na ang mga congressman po natin hindi malinis. Marami po dyan magnanakaw, naniniwala po ako dyan. Pero ang point natin dito mga streetwise, sino ba yung na-audit ng COA? Sino ba yung may ebidensya na pagnanakaw? Ang mga Duterte. Kung merong makita ang COA na pagnanakaw ng isang congressman, babatikusin po natin. Ang problema po, yung COA mga babayan, ang tinuturo magnanakaw, si Sara. Itandaan natin mga babayan nung panahon ni Digong. Yung COA mismo, di ba?
Finlag yung DOH. O, David si Digong doon. So, wala naman pong pinipili yung COA, mga kababayan. Walang pinipili po yung COA. Kasi po, hiwalay po siya na entity ng gobyerno. O, di ba no panahon ni dating Pangulong Digong? Sabi nga ni Digong, yung COA na yan, itulak natin yan sa hagdanan, patayin natin yan. Kasi nga po, na-flag nga po ng COA yung DOH. Sangkot nga po si Digong dyan sa DOH na yan. Yung pagbili nga po ng mga gamot-gamot, tsaka sa Parmali. Oh. Ngayon, walang ganun ang COA. Sa presidente, walang ganun. Wala rin ganun ang COA sa mga congressman. Ang meron lang po kay Sara Duterte. So, sino ba batikusin natin? Si Sara. Oh, pinapakalat nila na clear hindi po siya clear. Hindi siya clear. Yung unverified opinion ba yun? Bobo lang po sila. Hindi po nila naintindihan yung ibig sabihin ng unverified opinion. So ngayon mga babayan, no, ang point natin dito, 'di ba? Diyan po sa rally na ginawa nila kahapon, 'di ba? Nagsalita po si Marcoleta diyan. Tingnan niyo sabi ni Marcoleta dito, ha. Alam niyo kung ano nakakatawa kay Marcoleta? Doon po sa Tricom. Oh, Michael sa'yo tax, minumura ka. Wala akong pakialam sa kanya. Alam niyo mga kababayan, sa Tricom mga streetwise, Tricom tsaka Quadcom, di ba? Ito si Marcoleta, binabatikos niya. At ang nakakatawa dito mga kababayan, si Marcoleta sa Tricom, napaka-sensitive. Di ba inaaway po yung mga vlogger, inaaway po sa Tariela, na ba't nyo ko kino-content? Ba't nyo ko inaaway? Kung ayaw mo palang mabatikos ka mga Marcoleta, huwag kang tumakbong senador. Di ba? Isipin niyo pinagbintangan niya si Tariela na tinawag mo kong traidor. Sabi ni Tariela, wala naman na. Pinakita ni Tariela yung post niya. Wala po ako sinabing traidor ka. O yung nagsabing traidor si Marcoleta, mga ibang mga vlogger. So sabi ni Marcoleta, ba't wala ka man lang ginagawa dun sa mga vlogger na yan? Putang ina, obligasyon ni Tariela na mapagtanggol ka? O ngayon, nagsalita ka na naman kahapon dyan sa Nilangaw na rally dyan sa Cebu. Siyempre, may mga vlogger, katulad ko ngayon, nagkakaroon ka ng reaction video. Tignan niyo sabi niya dito, ha? Huwag masyadong sensitive, Huwag masyadong sensitive, Marcoleta. Tumatakbo ka senador, napaka-sensitibo mo. Tignan niyo to. Dikta sa House of Representatives, napapirma niya ang mahigit na 200 na kasamahan ko sa House of Representatives. Paano nangyari yun? Did the more than 200 representatives Ano doon nangyari yun? Puta na wala ka ba doon? Sabi niya, isang tao lang ang nagpapatakbo sa House of Representatives. Napapirma niya ang more than 200. Paano nangyari yun? Bakit wala ka doon? Hindi mo alam. Di ba congressman ka? Dapat alam mo. Tatanungin mo yung mga tao dyan sa rally na yun, yung mga tanga yan. Ikaw congressman eh. Sabi sa inyo ayaw niya mabatiko siya. Ayaw niya mabatiko siya. Ba't ganyan siya magsalita? Di ba, paano nangyari? Tatanungin mo yung mga tao dyan, bakit congressman ba yung mga yan? Dapat nga kami makakuha ng informasyon sa'yo eh. Ikaw yung congressman eh. Nanlilin lang ka na naman daw. Ayan ka na naman, nanlilin lang ka na naman. Ayaw niya matawag naman nilin lang. Alam niyo, ito, political rally ito. Okay lang yan, magpolitika siya dyan. Okay lang yan. Sige, magpolitika ka dyan. Pero alam niyo, yung panlilin lang ni Marcoleta sa INC rally. Pumunta po ako doon sa INC rally kasi sabi, hindi daw po politika. Okay, sige. Sabi ko, kasama ko si Stephen nun eh. Kami ni Stephen. Sige, okay lang. Punta tayo doon. Supportahan natin yung peaceful rally kasi hindi naman politika.
So sabi ng speaker sa harapan sa INC rally, meron po abogado dito, ang sunod natin tagapagsalita. Sabi niya gano'n. Hello po, Tiger Eyes, hello po. Sabi niya, siya po ang magpapaliwanag kung ano ang impeachment trial. Isa siyang abogado, sabi gano'n. So ako naman, curious ako. Puta, at least meron magpapaliwanag kung ano yung impeachment trial. Kasi ang iniisip ko noon, paano yung impeachment trial, ano ang impeachment trial, paano proseso nito, di ba? Maya-maya biglang sinabi, Rodante Marcoleta. Ay puta, sabi ko, patay tayo dito. Pero hindi pa rin po ako nawalan ng pag-asa. Baka nga naman hindi politika yung sasabihin ni Marcoleta. Oh. Walang yan nung nagsalita, politika. Ang mga Duterte, sila, totoong naglilingkod sa bayan. Ang kamatis, magkano isa? 20 pesos ang piraso, liit-liit. Politika. So ayaw mo matawag na manlilin lang ka, dun pa lang sa rally, manlilin lang ka na. Tapos napaka-sensitibo mo, nung ikaw ay binabatikos ng mga vlogger. Taka na si Enzo Recto, gusto mo pang ipa-contempt. Napaka-entitled mo naman. Oh, tignan nyo to, sabi niya dito, Consult their constituents kung pipirma sila o hindi. They did not consult anybody. Sila lang ang desisyon kasi mawawalan daw sila ng projects. Mawawalan sila ng akap. Mawawalan sila ng ayudang ibibigay para sa ganon ipamigay sa mga botante na akala nila'y mabibili nila ang boto ninyo. Tama? ayan, nambibintang na naman. Nambibintang ka na naman. Oh, ayan ang sabi ko sa iyo eh. Ngayon, mayroong bintang na naman dito si Marcoleta. No, na... Tapos na talaga, no? Nakakaano eh. Una sa lahat, hindi po illegal yung pagpipirma ng mga congressman doon. Kasi sabi ni Marcoleta dito, hindi man lang nila kinausap mga constituents nila, sabi niya ganyan. Ako naniniwala naman akong hindi naman lahat na pumirma doon kinausap yung constituents nila. Pero ang point dito, illegal ba yon? Illegal ba yon? Tandaan nyo mga kababayan, eleksyon. Oh, kung hindi talaga yan ang boses ng kanilang constituents, hindi po sila iboboto ng mga constituents nila. Problema na nila yon. Di ba? Oh. Ngayon, nasabi ni Marcoleta naman dito, tungkol sa ayuda, tungkol daw sa pera, di ba? O nambibintang ka na naman. Ngayon, kung mababatikos ka ng mga vlogger, makagalit ka. Una nagsasalita ka ng kung ano-ano. Alam nyo kasi mga babae na problema ni Marcoleta, ito paulit-ulit ko na sinasabi ito eh. Pag siya po natalo, mapapahiya po yung Iglesia ni Cristo. Totoo yun. Isipin mo lahat na ginawa ni Marcoleta, kumapit kay Duterte. Di ba? Oh. Tapos, dumikit kay Kibuloy. Sumayaw ng Macarena. Tapos black voting pa. Black voting pa ng Iglesia ni Cristo. Tapos matatalo ka lang? Oh. So mawawala po yung narrative ng mga politician na kaya magpanalo ng Iglesia ni Cristo ng isang politiko nasyonal. Ang problema nga si Marcoleta hindi niyo mapanalo. Oh, yan eh. Alam ko naman kung bakit naghihimutok si Marcoleta dito eh. Kasi nga po, tatakbo bilang senador. Oh, di ba? Mga matatapang na mamamayan ng Cebu, kung kaya po ninyong huwag tanggapin, huwag po ninyong tanggapin. Kung kaya po na huwag tanggapin, huwag tanggapin. Dahil ito lamang ang magsisilbing sampal sa kanilang mga mukha. Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga mukha. Binibili nila kayo, iniinsulto nila kayo. This is not how to serve the people. Hindi ayuda ang gusto ng tao. Ang gusto ng tao, you provide the conditions to grow the economy, magkaroon sila ng trabaho, mabuhay. Okay na naman tayo eh. Oh. 'Di ba yung unemployment rate bumaba na yung unemployment rate natin?
tumaas na rin po yung ekonomiya natin kasi tumaas po yung GDP. Saan yung nireklamo ni Marcoleta? Well, hindi naman ako 100% na pabor sa ayuda. Hindi naman. Di ba? Pero ang point dito, ikukonekta mo trabaho. Mga kababayan, kung kayo po, di ba? Kung kayo po ay naghihirap po ngayon, di ba? Kung kayo po ay walang trabaho ngayon, ang may problema dito kayo. Di ba? Kung, for example, kayo, buo yung katawan ninyo, wala kayong sakit. O, di ba? Wala kayong sakit. Buo yung katawan ninyo. May paa kayo, may kamay kayo. O, kung kayo po naghihirap po kayo, ang problema kayo kasi tamad kayo. Tumataas po yung GDP. Pag tumataas po yung GDP mga kababayan, tumataas po yung employment rate. So, ang problema kayo. Eh, ang point dito, kung kayo po tamad, maniniwala talaga kayo kay Marcoleta. Sila ng marangal. Yun ang gusto ng tao. Yun ang gusto ng tao. Inakusahan rin ni Congressman Marcoleta si House Speaker Romualdez na anyay utak ng impeachment Ano, utak daw ng impeachment si Romualdez. at binaliwala ang boses ng mahigit 4 na milyong Pilipinong tumututol sa pagpapatalsik kay VP Sara. Nakiusap ang mahigit na 4 na milyong Pilipino. Ito lamang ang paraan para sumulong ang ating bansa. Hindi pinakinggan ang boses ng ganong kalaking bilang ng mga tao. The Speaker of the House of Representatives defied the voice of the people. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Salus Populi est suprema lect. The welfare of the people is the supreme law. Ibinunyag rin niya ang lihim na So okay yan. So sa ngayon, ang sinasabi ni Marcoleta dito, yung 4 million daw. So ano ba yung 4 million na yon? So ayun po yung Iglesia ni Cristo rally na nangyari. So ngayon mga babayan kasi, ang point dito, ito ako nagtataka lang talaga ako dito sa INC. Ngayon tahimik sila ngayon. Sabi ng INC dati, nung nag-rally sila, nung supportahan namin na sinasabi ng Presidente Marcos na hindi kami pabor sa impeachment, di ba? Ayun. Kaya daw sila nagrarally. Kaya daw nagrarally ang INC noon kasi daw po sinusuportahan daw po nila yung sinabi ng Presidente Bongbong Marcos about sa impeachment. Ang problema ngayon mga kababayan, si PBBM po ngayon, ano sabi ni Presidente Bongbong Marcos ngayon? Di ba? Hindi ako mangingialam sa impeachment. Trabaho ng congressman yan. O dapat supportan din dapat ng INC yun. Mag-rally din kayo. Ulit. Tulad ng ginawa nyo dati. O mag-rally ulit kayo. O, sabi ng Presidente Bongbong Marcos, hindi siya mangingialam sa impeachment. Yehey! Dapat ganun din. Na problema sa inyo, napaka-selective ninyo Obvious naman mga kababayan, na ang ginawa po ng Iglesia ni Cristo, na rally po na yan, ay para lang po talaga pagtakpan si Sara. Ginamit lang po nila yung statement ng Presidente. Diba? So, by the way, good luck, Marcoleta. Good luck sa pagiging pikon mo. Ganun lang yon. The more na alam nyo mga kababayan, akala kasi ni Marcoleta, maganda tingnan yung pagiging pikon niya. Di ba? Akala ni Marcoleta kasi yung pag gusto niyang ipa-contempt si Bunyog, di ba, si Enzo Recto, di ba, yung humingi pa siya ng public apology kay Enzo Recto, pati yung pagbatikos niya nga po kay, pangalan nito, kay Jay Tariela, akala niya kasi mababawi niya yung imahe niyang pangit. It doesn't work that way, Marcoleta. Pag ayaw sa'yo ng tao, ayaw sa'yo ng tao. Ganun lang yun. Hindi mo, tawag ito? Hindi mo mababago ang isip ng mga Pilipino na iboto ka dun sa pagiging pikon mo. Di ba? Agree ba kayo doon? So thank you mga kababayan. So dyan po sa Team Replay, no nga po masasabi nyo nga po dito, sa 40,000 po na pumunta sa rally kahapon. So, ano masasabi nyo rin po dito sa speech nga po ni Marcoleta? Yan so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Dyan din po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe at kung naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. So, next topic po tayo. No? So, ito po yung pinaka-topic ngayon natin. Meron pa akong 3